Showbiz fanatics, Isko Moreno or dating Mayor Isko Moreno. Abay, binanata na rin itong si Mr. Joey De Leon at ang TVJ sa kanyang mga banat sa G sa Jedli. Oh my God, ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, of course, sa ating mga updates this morning, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, legit Dover cards na lagi pong umaabang at nakaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po sa mga kababayan natin sa ibang bansa, yung mga OFW na nag-aabang ng mga updates natin. Thank you so much dahil lagi po kayong nakasuporta at nagmamahal at dinidepensahan nyo rin ang TVJ while you are watching this video, no? So, salamat sa inyo pong pagsuporta. At ngayong araw pag-usapan natin ito kasi syempre kilala po natin itong si Mr. Joey De Leon talagang ang banat po nito ay lagi po niyang idinadaan sa social media. So, dahil dyan, ito nga, kumbaga nagbigay na naman siya ng kanyang cryptic post at dahil sa cryptic post na ito, marami po ang nag-speculate na maaaring patama ito para kay Yorme Isko Moreno. May bagong cryptic post sa inyo Master Joey De Leon sa kanyang Instagram post na pinaghihinala ang patama niya kay Yorme Isko Moreno. Sabi po ng kanyang cryptic post, Gina Gitle o genuine na legit, sabi niya. Dehins get tali, yan, hindi tagilid, sabi niya. Ang bago at pinag-uusapang Instagram post ni Joey De Leon noong nakaraang linggo ng gabi, August 20, 2023. Palaisipan sa mga taga-subaybay ni Joey ang naging mitya para muling magpatutsada ang controversial co-host ng EAT, ang noontime variety program ng TV5. Naniniwala kasi ang mga taga-suporta ni Joey na may insidente o issue na nag-udyok sa kanya para ibahagi ang lahat ng cryptic post na ginamit niyang caption sa larawan sa lahat ng mga host ng EAT. May mga nag-iisip na baka si former Manila City Mayor Isko Moreno na may sariling segment sa Eat Bulaga na G sa Gedli ang pinagtutungkulan ng Instagram post ng comedian at TV host na tinaguriang Henyo Master. Si Isko ang isa sa pinalit bilang co-host ng Co-Star o co-host ng Eat Bulaga at ang G sa Gedli ang kanyang public service segment na namimigay ng pera sa mga tao na nakakasalumuhan nila ni Boboy Villar sa mga lugar ng kanilang pinupuntahan. Kung may G sa Gedli ang Eat Bulaga, may sugod bahay mga kapatid ang EAT na version nila ng One for All for One. At isa sa mga dating public service segment ng TV program ay pinaggalingan ni na Tito, Joey Tito at Vic Soto. Maingay at inaabangan ng sugod bahay mga kapatid mula nang mag-umpisa nitong mapanood sa EAT dahil sa popularidad ni Mayor Jose Manalo, ang karakter ni Jose Manalo na isinerawan bilang mayor na walang talo dahil ipinanganak na Manalo. Ang sugod bahay mga kapatid at si Mayor Jose Manalo ay isa sa mga dahilan ng mataas na rating ng EAT dahil kinaaaliwan ng gusto ng televiewers. Pinaniniwalaan ng mga mahihilig sa intriga na sinadyang itapat ng EAT si Mayor Jose Manalo kay Isko na dating mayor ng Maynila at malakas din ang G sa Gedli segment sa Eat Bulaga. Yun ang sabi po nila. Lagi po nilang kiniklaim na ang G sa Gedli daw di umano nitong si Isko Moreno ay malakas. Samantalang lahat po ng nilalapitan ni Isko Moreno na mga ina-ambush nila, hindi po directly nagpapasalamat sa kanya, kundi nagpapasalamat sa TVJ. So, sa bawat pag-alis nila at sa bawat pagpunta nila sa publiko, ang TVJ po ang hinahanap. Pero, alam nyo po ba na meron pong sagot itong si Yorme Isko doon po sa patutsada ni Mr. Joey De Leon nung sinabi niya na
hindi ang TBJ ang legit lover cards, ang EAT ay hindi tagilid, samantalang sila ay tagilid. Ano po ba masasabi ninyo patungkol doon? Pero dahil diyan, merong patutsada indirect, no? Hindi niya dinirekta, indirect po yung ginawa ni Yorme. Kasi nung nandun po sila sa kalye at namimigay ng papremyo, nagsalita po si Buboy na sinabi niya ganon, Yorme, iinom na siya ng soft drinks. Ano soft drinks? Pepsi? Alam naman natin, wala naman Pepsi na ngayon, 'di ba? Ang mga soft drinks ngayon, wala na sa sirkulasyon ng soft drinks ang Pepsi. Pero alam natin kung sino ang pinatutungkulan, 'di ba? At kilala natin dahil nagkaroon po ng issue ang TBJ patungkol kay Pepsi Paloma. Kaya ngayon, yun po yung parang lalaban nilang pambuta sa TBJ, 'di ba? Kaya talagang masasabi natin na sumasagot na si Yorme sa mga patutsada nga nitong si Mr. Joey De Leon. Kasi kapag hindi pag hindi tumigil si Sir Joey De Leon sa pagpaparinig, talagang lumalaban na din, 'di ba? Parang sabi niya, sige, laban na 'yan. Pero hindi niya alam na more nalalaban siya ay nako, lalo po silang ibabash ng tao. Pero sa ngayon, ang nakakagigil lang is lagi nilang kiniklaim, 'di ba? Lagi nilang sinasabi sa mga interview nila na sila daw po ang number 1. Na napakataas daw ng rating nila, na marami daw silang ads. Laging ganun po yung sinasabi nila kapag po sila ini-interview. Sa tingin niyo, bakit nila sasabihin yun? Kasi nga, strategy nila yun. Para talagang, kumbaga parang nire-reverse nila. Imbis na sabihin nila sa publiko na wala talagang nanonood, ganun-ganun, di ba? Yung mga negatibo, positive yung kanilang binabato, di ba? Sabi nila number 1 sila, samantalang sa TV rating, hindi nga sila umaabot or wala man lamang sila sa mga list na talagang pinanonood sila, 'di ba? Kaya minsan hindi na rin tayo maniwala sa mga TV rating na 'yan dahil kahit nga sa online, 'di ba? Nakita naman natin kung gaano kakunti yung nanonood. Kung dati umaabot silang 400, ngayon nasa 140 na lang. Ano ba 'yun? Parang mga kamag-anak na lang nila yung nanonood sa kanila. But anyway, so mag-react po tayo sa ilan sa mga comments ninyo patungkol sa last update, dahil may mga TBJ vloggers tayo na mga defenders ang tinatakot na. Sabi po ni Albauti 7014, mga legit lover cards ang mga nanonood tulad ko, and we want the show to be more effective. Hindi porke nagpahayag ng opinion bash na, dapat tignan sa reality. Ayun. Ito po yung kanya pong opinion patungkol sa update po natin. Ayan. Sabi naman ni Novelski 2014, fake news yan, pagbabanta na yan, dapat i-report agad yan, kahit totoo, lalo na sa TBJ, mga bashers lang yan. Yun. So ito naman po ang ilan sa mga komento ni Novelski, na totoo naman kung may pagbabanta, dapat sila sa police, para at least kung may mangyari man sa kanila, alam kung sino pupuntahan. Dryfish Farid 4760, bakit ang mga vloggers at hindi ang TBJ ang hanapin nila at pagbantaan nila? Tinatakot lang kayo. Ayun. Syempre, alam nyo na, para po at least, dahil walang kumakampi sa kanila kaya ganun. Kaya dapat, kaya silang hinahanap. Sabi si Dromulo, desperado na ang kalaban kung ano na ang pananakit nila. Yan. So, alam na natin kung sino may pakana niyan, 'di ba? Alam natin na marami silang connection. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.